Armas mula sa Pilipinas. Isang bansang kilala sa mga dalampasigan at turismo, paanong magkakaroon ng anumang makabuluhang teknolohiyang militar? Noong ika-12 ng Nobyembre, 2024, sa loob ng isang high-tech na command center sa Abu Dhabi, ang mga salitang iyon, puno ng pag-aalinlangan, ay binigkas ng isang mataas na opisyal ng militar ng United Arab Emirates. Ang kailangan natin ay tunay na sandata, hindi mga laruan, sabi niya. Ang kanyang boses ay umaalingaw sa silid na puno ng mga kumukurap na screen at naghumindig na mga server. Ngunit sa mga susunod na oras, ang opisyal na ito ay mapipilitang lunukin ang kanyang mga salita. Malapit na niyang masaksihan ang isang himala, isang pagpapakitang gilas ng teknolohiya na iayanig sa buong gitnang silangan at magbabago sa pananaw ng mundo sa isang bansang matagal na nilang minamaliit. Ang United Arab Emirates, ang perlas ng disyerto, ay nahaharap sa pinakamalubhang banta mula nang ito ay itatag. Sa isang higanting holographic na mapa sa gitna ng command center, daan-daang pulang ilaw ang walang tigil na kumikislap, bawat isa ay nagmamarka sa pinakabagong paggalaw ng mga rebelding Houthi sa Yemen. Ang hangin ay mabigat sa tensyon, ang tanging tunog ay ang mahinang ugong ng air conditioning na lumalaban sa nakapapasong init sa labas. Ginoong General, isang intelligence officer ang nag-ulat, ang kanyang mukha ay nababalot ng pag-aalala. Kumpirmado na po. Ang mga Houthi ay nakatanggap ng tulong mula sa mga dayuhang espiya. Mayroon na silang mga bagong modelo ng drone at rocket. Ang kanilang kakayahang umatake ay tumaas ng husto. Si Brigadier General Al-Falasi, isang veteranong may mga mata na nakakita na ng maraming digmaan, ay nakatitig sa mga pulang tuldok na parang mga langgam na nagbabantang sakupin ang kanyang bansa. Ang bawat tuldok ay isang potensyal na banta sa buhay at kabuhayan. Ang mga murang drone at rocket na iyon ay parang isang kawan ng mga balang, handang salakayin at lamunin ang sentro ng ekonomiya ng Gaano karami ang kayang harangin ng ating Patriot Air Defense System? Tanong ni Al-Falasi, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat ng otoridad. Ang commander ng Air Defense Unit ay sumagot ng may kapaitan. Ginoo, kung magsasagawa sila ng isang saturation attack, magpapakawala ng daan-daan, marahil libo-libo, ang pinakamataas na kaya nating maharang ay 30% lamang. Hindi na niya kailangang ituloy ang sasabihin. Alam ng lahat sa silid kung ano ang kasunod, ang mga planta ng langis, mga desalination plant, mga power station, ang mga ugat na nagbibigay buhay sa bansa, ay magiging abo. Kung gayon, unahan natin sila, mungkahin ng isang batang opisyal na si Major Khalid na nagsanay sa Amerika. Gamitin natin ang ating mga multiple launch rocket system. Durugin natin ang kanilang mga base. Umiling si General Al-Falasi at itinuro ang isang after-action report sa mesa. Tingnan ninyo ito. Kahapon, ginamit natin ang mga talo negatibo isang rocket na binili natin mula sa Pilipinas. Nagpakawala tayo ng 60 rocket sa 3 target. Ang resulta, isang nasirang truck. Masyadong mababa ang katumpakan. Hindi nito kayang tamaan ang mga gumagalaw na target. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa command center. Ito ang malupit na katotohanan. Mayroon silang mga mamahaling sistema ng depensa na walang silbi laban sa dami ng murang armas ng kaaway. Mayroon silang malakas na firepower na hindi epektibo dahil sa kawalan ng precision. Sila ay parang isang higanteng maihawak na dambuhalang maso, sinusubukang tamaan ang isang langaw. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang military advisor na Tsino ang pumasok sa silid. Si Advisor Zhao, na nakasuot ng isang mamahaling suit at may ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata, ay lumapit. General Al-Falasi, bati niya. Naunawaan namin ang inyong mahirap na sitwasyon. Ang Tsina ay nalulugod na ialok ang aming pinakabagong guided missiles. Tinitiyak kong malulutas nito ang inyong problema. Tiningnan siya ni Al-Falasi ng malamig. Advisor Zhao, ang mga talo negatibo isang rocket na ibinenta ninyo sa amin na may teknolohiyang nagmula sa inyo ay sapat ng kabiguan. At ngayon, sasabihin ninyong bigla kayong may bagong mahika. Bahagyang nawala ang ngiti ni Advisor Zhao. Ang bagong modelong ito ay nasa ilalim pa ng ilang pagpapabuti, syempre. At ang presyo ay medyo mas mataas. Hindi na namin kailangan ng isa pang armas na under improvement, putol ni Al-Falasi.
Pagkaalis ng Chinong advisor, agad siyang nagpatawag ng isang pulong kasama ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan. Kailangan nating humanap ng ibang solusyon, sabi ng general, ang kanyang mga daliri ay naglalaro sa isang pen. Ang mga armas mula sa Amerika at Europa, bagamat magagaling, ay may kasamang napakaraming kondisyong pampulitika at masyadong matagal bago maihatid. Wala na tayong panahon. Ano pa po ang ating mga pagpipilian, Ginoo? Tanong ng kanyang chief of staff. Nag-isip sandali si Al-Falasi bago magbigay ng isang lihim na utos. Magbukas tayo ng isang secret tender. Ang kailangan natin ay hindi bagong armas. Ang kailangan natin ay isang teknolohiya na gagawing guided precision weapon ang mga rocket na mayroon na tayo. Maghanap sa buong mundo. Ang desisyong iyon ang nagbago sa lahat. 2 linggo ang lumipas at dumagsa ang mga panukala mula sa South Korea, Turkey at maging sa Israel. Ngunit karamihan ay mga teknolohiyang hindi pa ganap na subok o may dalang malaking panganib sa politika. Nang malapit ng sumuko ang general, isang kakaibang alok ang nakakuha ng kanyang pansin. Nagmula ito sa isang simpleng folder, walang magarbong disenyo, tanging mga datos at teknikal na detalye. Ang nagpadala, Government Arsenal, Special Projects Division, Republika ng Pilipinas. Pilipinas? Kunot noon niyang tiningnan ang ulat. Ano itong Government Arsenal? Isang Technical Evaluation Officer ang nagpaliwanag, Ginoo, ito ang pangunahing institusyon ng pananaliksik at pagpapaunlad ng teknolohiyang pandepensa ng Pilipinas. Nag-aalok sila ng isang add-on guidance kit na maaaring ikabit ng direkta sa ating mga umiiral na talon negatibo isa rocket. At ang technical specifications, tanong ni Al-Falasi, ang kanyang interes ay napukaw. Lumunok muna ang opisyal bago sumagot. Ayon sa datos na ipinadala nila, Ginoo. Kaya nilang bawasan ang circular error probable, ang layo ng pagtama mula sa target, mula sa kasalukuyang 300 metro. Hanggang sa mas mababa sa 5 metro. Isang sandali ng matinding katahimikan ang sumunod. Tila huminto ang paghinga ng lahat. Mula sa 300 metro, magiging 5 metro. Iyon ay hindi teknolohiya, iyon ay salamangka. Imposible, sigaw ni Major Khalid, ang parehong opisyal na unang nangutya sa Pilipinas. Kung mayroon silang ganyang teknolohiya, bakit hindi natin sila naririnig sa pandaigdigang merkado ng armas? Ang Pilipinas? Anong alam nila kundi turismo at boxing? Hindi agad sumagot si Al-Falasi. Sa halip, masusi niyang pinag-aralan ang bawat detalye ng panukala. Ang nakapagtataka sa kanya ay ang antas ng profesionalismo nito. Hindi lamang ito naglalaman ng mga teknikal na paliwanag, kundi pati na rin ng mga detalyadong plano sa modifikasyon para sa eksaktong sistema ng armas na pag-aari ng ihi. Parang mas kilala pa nila ang sandata natin kaysa sa atin, bulong ng general sa kanyang sarili. Pagkatapos ng isang mainit na debate, gumawa siya ng isang matapang na desisyon. Tawagan ang mga Pilipino. Gusto ko ng isang field test. Tinutulan ito ng ilan sa kanyang mga tauhan. Ginoo, masyadong mapanganib. Kung mabigo ang kanilang teknolohiya, magiging katatawanan tayo ng buong mundo. May mas maganda ba tayong opsyon, sagot ni Al-Falasi. Ang hintaying umulan ng mga drone ng Houthi sa ating mga oil field. 10 araw ang lumipas, isang misteryosong technical team ang tahimik na dumating sa Abu Dhabi. Hindi sila dumaan sa mga opisyal na diplomatikong channel, walang anumang pampublikong tala ng kanilang paglalakbay. Ang pinuno ng grupo ay isang inhinyero na nagngangalang Arturo Magsaysay. Siya ay nasa kalagitnaan ng kanyang 40, may mahinahong kilos, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng talas ng isip at di matitinag na kumpiyansa. General Al-Falasi, bati ni Engineer Magsaysay sa matatas na Ingles nang magkaharap sila sa isang secure na pasilidad. Pinag-aralan namin ang inyong pangangailangan. Naunawaan namin. Ang kailangan ninyo ay hindi bagong armas. Ang kailangan ninyo ay ang teknolohiya upang mapalabas ang tunay na lakas ng mga sandatang hawak na ninyo. Tiningnan siya ni Al-Falasi ng may pag-aalinlangan. At ano ang maipapakita ninyo para maniwala kami na magagawa ninyo iyan? Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Arturo. General, sa loob ng maraming dekada, natutunan ng Pilipinas na umasa sa sarili. Sa panahong iyon, natutunan naming huwag umasa sa iba kundi sa aming sarili.
General, alam ba ninyo kung ano ang pinakamahusay na nagtutulak sa inobasyon? Ang pangangailangang mabuhay. Binuksan niya ang kanyang laptop at nag-play ng isang video clip. Ito ay isang pagsubok ng aming talo negatibo, isagi multiple launch rocket system. Ang opisyal na datos na inilabas namin ay nagsasabing ang abot nito ay 45 kilometro. Ngunit sa katotohanan, sa video, ang rocket ay tumama ng may perpektong katumpakan sa isang target na nasa layong 80 kilometro. Napasinghap si Alfalasi. Sinasadya ninyong itago ang tunay nitong kakayahan. Hindi pagtatago, General. Kundi pag-iingat, seryosong sagot ni Arturo. Kung alam ng buong mundo ang tunay naming lakas, maaaring may mga bansang hindi matutuwa. Kaya natuto kaming maging mapagkumbaba. Ang sumunod na demonstrasyon ay nagpatulala sa mga opisyal ng EHI. Ang dala ng koponan mula sa Pilipinas ay hindi isang malaking makinarya, kundi isang itim na kahon na hindi kapansin-pansin. Ito ang aming gabay guidance kit, paliwanag ni Arturo, habang binubuksan ang isang pelican case. Ang laman nito ay isang makinis na itim na kahon na hindi mas malaki sa isang kahon ng sapatos. Wala pang 10 kilo ang bigat. Maaari itong ikabit sa anumang rocket na may sukat na 122 dies pataas. Pinagsasama nito ang Inertial Navigation System at ang aming sariling teknolohiya, ang mata ng Agila Terminal Face Image Recognition. Image recognition, tanong ng isang tech expert ng AC na maihalong pagkamangha. Ito ang susi, sagot ni Arturo. Maaaring ma-jam ang signal ng GIT. Ngunit sa huling yugto ng paglipad, bubuksan ng aming sistema ang optical guidance. Titiyakin nitong tatamaan ang target, anuman ang mangyari. 15 taon naming binuo at pinino ang teknolohiyang ito. Sa wakas, itinanong ni Alfalasi ang pinakamahalagang tanong. Bakit kami ang pinili ninyong tulungan? Ang sagot ni Arturo ay higit pa sa inaasahan ng General. Dahil kailangan naming patunayan ang aming sarili, General. Alam ninyo ba kung ano ang pinakamalaking trahedya ng Pilipinas? Mayroon kaming kakayahan, mayroon kaming talino, ngunit wala kaming entablado upang ipakita ito sa mundo. Ibinigay ninyo sa amin ang pagkakataong iyon. Idinagdag niya, habang may kislap sa kanyang mga mata, at isa pa, isang malaking karangalan para sa amin na patunayang kayang lampasan ng aming teknolohiya ang mga limitasyon ng sandatang gawa sa China. Ang proseso ng pagbabago sa mga rocket ay nagsimula sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. Ang profesionalismo ng mga Pilipinong tekniko ay humanga sa mga opisyal ng EHI. Hindi lamang sila pamilyar sa bawat detalye ng mga sandatang gawa sa China, kundi tila mas naunawaan pa nila ang mga kahinaan nito kaysa sa mga tekniko mula sa pabrikang gumawa nito. Paano ninyo naging ganito kapamilyar sa mga sandatang Chino? Hindi napigilang itanong ng isang opisyal ng EHI. Isang Pilipinong tekniko ang tumingala mula sa kanyang ginagawa at mumiti ng maihiwaga. Ang sabi sa isang lumang kasabihan, kung kilala mo ang iyong kaaway at ang iyong sarili, hindi mo kailangang matakot sa resulta ng 100 labanan. Pinag-aralan namin ang kanilang mga sandata sa loob ng maraming taon. Pagkalipas ng 3 araw, handa na ang unang binagong rocket para sa pagsubok. Ang tensyon sa command center ay halos masasalat. Kumpirmahin ang target, utos ni Alfalasi. Isang reconnaissance officer ang nag-ulat. Isang mobile rocket launcher ng Houthi, 73 kilometro ang layo. Kasalukuyang gumagalaw sa isang lambak. Ito ay isang napakahirap na target, malayo, gumagalaw, at nasa masalimuot na lupain. Sa nakaraan, kailangan nilang magpakawala ng hindi bababa sa 20 rocket para magkaroon lamang ng tsansang tamaan ito. Maghanda sa pagpapaputok, utos ng General. Ilang rocket ang ipapakawala natin, Ginoo? Tanong ng artillery commander. Si Engineer Arturo Magsaysay ang sumagot, ang kanyang boses ay kalmado at tiyak. Isa lang po ang kailangan. Lahat ay napalingon sa kanya, ang kanilang mga mata ay puno ng pagdududa. Isa lang. Nagbibiro ba sila? Magtiwala kayo sa amin, mahinahong sabi ni Arturo. Huminga ng malalim si Alfalasi. Magpakawala ng isa. Isang rocket ang sumibad patungo sa kalangitan, gumuhit ng isang eleganteng arko sa kadiliman. Ang lahat ng mga mata ay nakatutok sa trajectory line sa screen.
Hindi tulad ng dati, ang paglipad ng rocket na ito ay di pangkaraniwan ang katatagan. Walang paglihis, kahit katiting. 10 kilometro mula sa target. 5 kilometro. Isinaaktibo ang mata ng Agila Terminal Guidance. Bigla, ang trajectory ng rocket ay gumawa ng isang maliit, halos hindi mapapansing pagwawasto, na para bang ito'y may sariling mga mata. Ang imahe mula sa satellite ay nagpakita ng rocket na dumidiretso sa gumagalaw na sasakyan. Target, wasak na wasak. Circular error probable, mas mababa sa 3 metro. Isang malakas na sigawan ng kagalakan ang umalinggao sa buong command center. Ang opisyal na unang nangutya sa Pilipinas ay namula ang mukha, ngunit hindi niya napigilang pumalakpak. Hindi. Hindi ka panipaniwala. Hinawakan ni General Alfalasi ang kamay ni Arturo, ang kanyang boses ay nanginginig sa pananabik. Paano? Paano ninyo ito nagawa? Ginoong General, sabi ni Arturo nang may pagpapakumbaba. Ito ay simula pa lamang. Ang tunay na pagsubok ay naghihintay pa. Ang balita ng tagumpay ay mabilis na kumalat sa mga Houthi. Binago nila ang kanilang taktika, itinago ang lahat ng mahahalagang ari-arian sa mga bunker sa mga liblib na lambak. Iniisip nilang ligtas na sila roon, sabi ng isang intelligence officer ng Houthi. Sa ating dating firepower, mahihirapan tayong abutin sila. Ngunit si Arturo ay may ibang sinabi. Bigyan ninyo kami ng coordinates ng 3 target. Ipapakita namin sa inyo kung ano ang itsura ng isang surgical strike. Naiisip mo ba kung ano ang susunod na mangyayari kapag ang isang murang rocket ay nagkaroon ng katumpakan ng isang cruise missile? Ang mga patakaran ng digmaan ay malapit ng muling isulat. Tiningnan ni General Alfalasi ang 3 target sa mapa. Ang mga ito ay nakakalat sa iba't ibang lambak, bawat isa ay isang mahalagang strategic point ng mga Houthi. Ang pagwasak sa mga ito ay magdudulot ng paralisis sa sistema ng pamumuno ng kaaway. Ngunit nangangailangan ito ng pinakamataas na antas ng katumpakan. 3 target. 3 rocket. At kailangang sabay-sabay na wasakin, utos ng general. Ito ay hindi lamang ang sukdulang pagsubok para sa teknolohiyang Pilipino, kundi magtatakda rin sa direksyon ng buong digmaan. Kumpirmado ang mga target, anunsyo ng operations officer, itinuturo ang screen. Ang una ay isang communication station. Ang pangalawa ay isang ammunition depot. At ang pangatlo ay isang command center. Ang tatlo ay magkakahiwalay ng mahigit 50 kilometro at nakatago sa kailaliman ng mga bundok. Si Arturo at ang kanyang koponan ay nagtipon sa paligid ng isang tactical planning table. Ang kanilang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa mga tablet. Kaya ng aming sistema na mag-schedule ng sabay-sabay na pag-atake, sabi ni Arturo. Ngunit kailangan nating kalkulahin ng tumpak ang trajectory ng bawat rocket. Bilis ng hangin, air pressure, topografiya, lahat ng variable ay dapat isaalang-alang. Bigyan ninyo kami ng 1 oras, dagdag ng isa pang Pilipinong tekniko. Habang naghihintay, kinausap ni Alfalasi si Arturo ng pribado. Ang inyong talo negatibo isa V-rocket. Ano talaga ang tunay na abot nito? Nag-atubili sandali si Arturo. Ang opisyal na datos ay 45 hanggang 80 kilometro. Ngunit sa totoo lang, hininaan niya ang kanyang boses. Pagkatapos ng aming mga pagbabago, umaabot ito ng mahigit 100 kilometro. 100 kilometro. Nanlaki ang mga mata ng general. Opo, sagot ni Arturo. Nangangahulugan ito na ang aming coastal defense system ay epektibong kayang kontrolin ang buong West Philippine Sea. Seryoso ang kanyang mukha. Ngunit hindi namin kailanman inilabas ang impormasyong ito. Tiyak na naunawaan ninyo ang pressure mula sa mga kalapit na bansa. Tumango si Alfalasi, malalim ang iniisip. Nagsisimula na niyang maunawaan. Ang matagal na pagtayo ng Pilipinas sa sarili nitong mga paa ay lumikha ng isang nakatagong teknolohikal na kapangyarihan sa militar. Handa na ang paghahanda, anunsyo ng technical team. Ang 3 launch site ay nasa ready status. Sa pagkakataong ito, bawat site ay may iisang binagong rocket lamang. Sa nakaraan, ang pagwasak sa mga ganitong target ay mangangailangan ng daan-daang rocket. Ang countdown ay nagsimula. Ang tensyon sa command center ay sukdulan.
Alam ng lahat na ang tagumpay o kabiguan ng tatlong rocket na ito ang magtatakda sa hinaharap ng digmaan. 10. Siyam. 8. Nakatitig si Arturo sa monitor, ang kanyang mga palad ay pinagpapawisan. Ito ay hindi lamang isang pagsubok sa teknolohiya, ito ay isang mahalagang sandali kung saan patutunayan ng Pilipinas ang kakayahan nito sa mundo. 3. 2. 1. Apoy. Tatlong naglalagablab na guhit ang halos sabay-sabay na pumailan lang sa kalangitan, gumuhit ng mga nakamamanghang landas sa kadiliman. Unang rocket, normal ang paglipad. Ikalawang rocket, nag-a-adjust ng trajectory. Ikatlong rocket, altitude 8,000 metro, bilis Mach 2.5. Bigla, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Babala. Ang ikalawang rocket ay nakakaranas ng malakas na crosswind. Lumihis ng 3 degree mula sa itinakdang landas. Nagkaroon ng kaguluhan sa command center. Ang 3 digring paglihis sa ganoong kalayuan ay nangangahulugang sasablay ito ng daan-daang metro. Huwag mag-alala, mahinahong sabi ni Arturo. Panoorin ninyo. At tulad ng kanyang sinabi, sa screen, ang ikalawang rocket ay nagsimulang otomatikong iwasto ang landas nito. Ang sistema ay may kakayahang matuto sa sarili, buong pagmamalaking paliwanag ng isang Pilipinong tekniko. Ina-adjust nito ang mga parameter batay sa mga kondisyong nararanasan nito habang lumilipad. Ito ay teknolohiyang kami lang ang mayroon. Ang tatlong rocket ay nagpatuloy sa kanilang paglipad, tulad ng tatlong lawin na handa ng dumagit sa kanilang biktima. 10 kilometro mula sa mga target. Isinaaktibo ang mata ng Agila Terminal Guidance. Ito na ang pinakamahalagang sandali. Ang Optical Image Recognition System sa dulo ng mga rocket ay nagsimulang maghanap ng kanilang mga target sa gitna ng masalimuot na bulubunduking lupain. Target, natukoy. Target, nakalock. Halos sa iisang sandali, 3 malalakas na pagsabog ang umalinggaw mula sa magkakaibang direksyon. Ipinakita ng satellite feed na ang 3 target ay sabay-sabay na nawasak, na may error margin na hindi higit sa 5 metro. Ang mas nakakagulat ay ang intelligence report na sumunod. Ang buong command system ng mga Houthi ay nasa estado ng ganap na paralisis. Ang 3 target pala, na tila magkakahiwalay, ay ang mga critical na junction ng kanilang network ng komunikasyon. Sa pagkawala ng 3 puntong ito, ang buong network ay gumuho. Napakahusay. Niyakap ni General Alfalasi si Arturo, puno ng kagalakan. Hindi ninyo lamang kami binigyan ng kakayahang umatake ng may katumpakan, tinulungan din ninyo kaming matuklasan ang kahinaan ng aming kaaway. Ngunit sa gitna ng pagdiriwang, walang nakapansin na sa orbit ng Earth, isang American FAA satellite ang nagkataong dumaan sa lugar na iyon. Sa Data Analysis Center ng Defense Intelligence Agency sa Pentagon, isang analyst ang napakunot noo. Ano ito? Tinitigan niya ang data sa screen. Ginoo, kailangan ninyong makita ito. Ipinakita ng screen ang real-time na pagsusuri sa labanan sa gitnang silangan. Ang 3 pulang tuldok na kumakatawan sa mga target ay biglang naglaho. Ngunit ang nakapagpataka sa kanila ay ang halos perpektong katumpakan ng pag-atake. Suriin kung anong armas ang ginamit, utos ng hepe. Base sa trajectory, mukhang ito ay talon negatibo, isagi multiple launch rocket, gawa sa Pilipinas pero may teknolohiyang Tsino. Ngunit ang katumpakang ito. Umiling ang analyst. Ang circular error probable ng orihinal na talon negatibo, isagi, ay hindi bababa sa 300 metro. Ang 3 pag-ataking ito ay nasa loob lahat ng 5 metro. Nag-isip ang hepe, pagkatapos ay nag-utos na kunin ang lahat ng datos ng pag-atake sa nakalipas na buwan. Ang resulta ng paghahambing ay nagpasinghap sa lahat. Isang buwan na ang nakalipas, ang hit rate ng parehong sandata ay mas mababa sa 0%. Sa nakalipas na linggo, ito ay tumaas sa mahigit 75%. May nagbigay sa kanila ng bagong teknolohiya, konklusyon ng hepe. At ito ay isang teknolohiyang magpapabago sa laro. Alamin kung sino. Samantala, sa Abu Dhabi, nagpatuloy ang pagdiriwang. Engineer Magsaysay, seryosong sabi ni Alfalasi. Sa ngalan ng United Arab Emirates, formal akong humihiling sa inyong gobyerno. Hindi lang namin gustong bilhin ang sistemang ito, umaasa rin kami sa isang technology transfer.
Hindi problema ang presyo. Nagkatinginan si Arturo at ang kanyang koponan. General, ang bagay na iyan ay kailangang pagpasyahan ng aming mga nakatataas na opisyal. Ngunit masasabi ko sa inyo ito, ang Pilipinas ay laging naghahanap ng mga tunay na kaibigan. Bukod sa pera, ano ang maibibigay namin, ngiti ng general. Seguridad sa enerhiya, diretsong sagot ni Arturo. 90% ng enerhiya na ginagamit ng Pilipinas ay inaangkat. Kung magagarantiya ng ACE ang isang pangmatagalang at matatag na supply ng enerhiya. Pumapayag ako, sagot ng general ng walang pag-aalinlangan. Ito ay isang kasunduan na higit pa sa simpleng pagbili ng armas. Ito ay ang simula ng isang bagong landas para sa Pilipinas, gamit ang teknolohiya upang makamit ang strategic resources at internasyonal na pagkilala. Ang balita ay mabilis na kumalat sa mga lihim na bilog ng mga arms dealer. Isang panloob na ulat ng AC-6 ng Britanya ang nagsabi. Ang Pilipinas ay nag-evolve mula sa isang ordinaryong tagagawa ng armas tungo sa isang service provider ng teknolohiya na kayang baguhin ang mga patakaran sa larangan ng digmaan. Ang kanilang add-on guidance kit ay kayang gawing matatalinong bomba, ang libu-libong hangal na rocket sa buong mundo. Ang pagtatasa ng Pentagon ay mas direkta, kung kumalat ang teknolohiyang ito, nangangahulugan na ang anumang bansa na may basic multiple launch rocket system ay magkakaroon ng kakayahang umatake na katumbas ng isang cruise missile. At ang mas mahalaga, ang teknolohiyang ito ay tila idinisenyo upang pahusain partikular ang mga sandatang gawa sa China. Ang Pilipinas ay maaaring maihawak ng susi sa pagkontra sa pagpapalawak ng impluensyang militar ng China. Ngunit ang ambisyon ng Pilipinas ay hindi nagtatapos doon. Pagkatapos ng matagumpay na demonstrasyon, ipinahayag ni Arturo ang isang mas malaking plano kay Alfalasi. General, narinig na ba ninyo ang tungkol sa proyektong Lapu-Lapu? Hindi pa. Ano iyon? Ito ang susunod na henerasyong sistema na aming binubuo. Abot na 800 kilometro. Katumpakan na nasa loob ng 1 metro. Ang mga mata ni Arturo ay nagniningning sa kumpiyansa. At hindi ito ginawa para pumatay, kundi para paralisahin ang kalaban ng may katumpakan. Anong ibig mong sabihin? Isipin ninyo, General. Kung kaya nating sirain ang isang junction sa power grid, isang communications hub, o isang ruta ng transportasyon ng kaaway nang hindi nananakit ng mga sibilyan, ang anyo ng digmaan ay magbabago ng tuluyan. Iyan ang aming pilosopiya, bawasan ang mga nasasawi. Umatake ng may talino. Natahimik si Alfalasi. Napagtanto niyang hindi isang ordinaryong arms dealer ang kanyang kaharap, kundi isang bansa na muling binibigyan ng kahulugan ang modernong digmaan. Ilang araw ang lumipas, isang lihim na ulat ang inilagay sa mesa ng kalihim ng tanggulang bansa ng Pilipinas. Mission sa gitnang silangan, matagumpay. Ang ACE ay nag-aalok ng buong pakikipagtulungan, kabilang ang garantiya sa seguridad ng enerhiya at pagbili ng teknolohiya. Isang pambihirang ngiti ang lumitaw sa mukha ng kalihim. Magaling! Ipagpatuloy ang huling yugto ng proyektong Lapu-Lapu. Isa pa pong bagay, sir, sabi ng kanyang aide. Ayon sa intelligence, sinusubukan ng Amerika at Israel na alamin ang mga detalye ng ating teknolohiya. Hayaan silang manghula, isinara ng kalihim ang folder. Matagal na tayong minamaliit. Oras na para makita ng mundo ang tunay na Pilipinas. Nang gabing iyon, si Engineer Arturo Magsaysay ay nakatayo sa balkonahe ng kanyang hotel sa Abu Dhabi, nakatanaw sa malawak na disyerto. Tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa Maynila. Magpahinga ka, Arturo, sabi ng boses sa kabilang linya. Binigyan ninyo ng karangalan ang bansa. Simula pa lang po ito, sagot ni Arturo. Kapag natapos ang proyektong Lapu-Lapu, ang buong mundo ay makikilala ang isang bagong Pilipinas. Pagkatapos ng tawag, naalala niya ang sinabi ng isa sa kanyang mga mentor, bago siya umalis, tandaan mo, Arturo, hindi natin hinahangad ang pananakop. Hinahangad natin ang kalayaan. Ngunit kung ang ating kalayaan ay nangangailangan na ipakita natin ang ating lakas. Ipakita mo sa kanila na ang ating bansa ay kayang lumikha ng mga himala. Ang tagumpay sa Viti ay ang unang kabanata pa lamang. Ang tunay na malaking dula ay nagsisimula pa lang.
Ang mga dating nangutya sa Pilipinas ay malapit ng matuklasan na minaliit nila ang isang bansang hinubog ng mga pagsubok at pinalakas ng teknolohiya. At sa isang sulok ng mundo, ang mga bansang matagal nang gumagamit ng mga lumang sandata at walang pag-asang humaharap sa mga makapangyarihang bansa, ay tahimik na nagsimulang maghanap ng impormasyon tungkol sa misteryosong teknolohiya na kayang gawing matalas na espada ang basurang bakal. Ang sagot ay iisa lamang, Pilipinas. Ang bansang dating hindi pinapansin, iwinaksi at kinutya, ngayon ay ginagamit ang talino at teknolohiya upang isulat ang sarili nitong bagong alamat.